Sa loob ng maraming taon, si Rodrigo Duterte ay isa sa pinakamakapangyarihang at kontrobersyal na leader sa kasaysayan ng Pilipinas. Mula sa kanyang madugong war on drugs hanggang sa matitinding sagupaan sa oposisyon, marami siyang naging kaaway sa politika, media, at maging sa hanay ng mga human rights advocates. Ngayon, sa harap ng posibilidad ng kanyang pagkakakulong, hindi maiiwasan ang saya ng ilan sa kanyang pinakamatitinding kritiko. Sino-sino nga ba ang mga taong natuwa sa balitang ito? Top 6 mga taong natuwa sa paghuli kay Digong. Yan ang ating aalamin. Ex-President Rodrigo Duterte ngayon ay nasa bingit ng matinding kaso sa International Criminal Court, ICC. Kung mapatunayang nagkasala sa kasong Crimes Against Humanity dahil sa madugong war on drugs, maaari siyang makulong ng habambuhay. Ayon sa mga ulat, nasa 6,000 ang napatay base sa tala ng Philippine National Police, PNP, ngunit may ibang grupo na nagsasabing umabot ito sa 30,000. Samantala, sinubukan namang linawin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang pag-aresto kay Duterte ay hindi dahil sa ICC, kundi isang kahilingan mula sa Interpol. Ngunit kahit anong paliwanag pa ang gawin, hati ang opinyon ng mga Pilipino. May mga sumusuporta kay Duterte na tinawag itong isang iligal na hakbang, habang ang iba naman ay natuwa sa pag-usad ng kaso. Sa gitna ng lumalalang legal na laban ni Rodrigo Duterte, isang petisyon ang isinampa noong Marso 11, 2025, alas 4 ng hapon sa Korte Suprema. Si Duterte at dating PNP chief na ngayon Senador Ronald De La Rosa ay humiling ng Temporary Restraining Order, Risa Hontiveros. Si Senator Risa Hontiveros ay isa sa mga mambabatas na walang takot bumangga kay Duterte, lalo na sa issue ng human rights, extrajudicial killings at red tagging. Madalas siyang binabanata ng kampo ni Duterte, pero hindi siya natinag. Isa sa pinaka-controversial nilang banggaan ay noong tinawag siyang pabida ni Duterte matapos niyang ipagtanggol ang mga biktima ng EJK at human rights abuses. Sa kabila nito, hindi siya umatras at sinabing, "Hindi ako natatakot sa isang bully." Ngayon, isa siya sa pinakamatatag na senadora na patuloy na lumalaban para sa hustisya. Kung makulong si Duterte, siguradong magdiriwang siya dahil ibig sabihin nito, may hustisya para sa lahat ng biktima ng karahasan sa ilalim ng kanyang administrasyon. Pang-5, PBBM at Liza Marcos. Bagamat dating magkakampi, nagkaroon ng hidwaan si Duterte at ang kampo ni BBM at Liza Marcos matapos ang eleksyon. Pinaka-controversial na engkwentro nila ay ang away tungkol sa confidential funds, kung saan tinawag ni Duterte na inutil si BBM. Ngayon bilang Pangulo, si BBM ang may kapangyarihang siguruhing mananagot si Duterte sa kanyang mga kasalanan. Kung tuluyang kasuhan si Duterte, malamang tahimik lang si BBM, pero alam mong hindi siya tututol at baka sumuporta pa sa pagkakahuli kay Duterte. Pang-4, Leni Robredo. Kung may isang personalidad na hindi tinantanan ni Duterte, ito ay si Leni Robredo. Bilang dating vice-presidente, siya ang naging mukha ng oposisyon at palaging target ng pang-iinsulto ni Duterte. Pinakakilalang engkwentro nila ay noong inalok ni Duterte si Robredo na maging drug czar. Ngunit pagkatapos ng ilang linggo ay bigla na lang siyang tinanggal. Ginamit lang siya para ipakita raw na walang alam ang oposisyon, pero bumalik ito kay Duterte. Imbes na mapahiya si Robredo, lalo siyang lumakas. Ngayon patuloy siyang aktibo sa public service sa pamamagitan ng NGO niyang Angat Buhay. Kung tuluyang makulong si Duterte, siguradong isa siya sa mananahimik pero alam mong nakangiti sa loob dahil sa wakas nakamit ang katarungan. Pangatlo, Antonio Trillanes. Isa sa pinakamaingay na kalaban ni Duterte ay si Antonio Trillanes, dating senador, dating sundalo, at leader ng Oakwood Mutiny. Hindi lang simpleng batikos ang ginawa niya kundi tuluyang paglalantad sa umano'y mga tagong yaman ni Duterte. Isa sa pinakasikat na engkwentro nila ay noong naglabas si Trillanes ng bank records na nagpapakita raw ng bilyon-bilyong piso sa mga account ni Duterte. Tinawag siyang traitor at duwag ng dating Pangulo. Pero sa kabila nito, hindi siya natinag. Noong 2018, sinubukan ni Duterte siyang ipakulong sa pamamagitan ng pagbawi sa kanyang amnesty, pero hindi ito nagtagumpay. Ngayon patuloy siyang isang malakas na oposisyon laban sa Duterte camp
at siguradong isa siya sa pinakamagsasaya kung tuluyan ng bumagsak ang dating Pangulo. Ikalawa, Leila de Lima. Si Leila de Lima ang may pinakamatinding hidwaan kay Duterte. Nagsimula ito noong siya pa ang Justice Secretary at nagsagawa ng investigasyon sa extrajudicial killings sa Davao kung saan mayor pa noon si Duterte. Dahil dito, naging target siya ng Duterte administration at noong 2017, inaakusahan siya ng pagkakasangkot sa droga, isang kasong itinanggi niya at tinawag na gawa-gawa lang. Pinakamatinding engkwentro nila ay noong tinawag siyang immoral ni Duterte sa isang speech, sabay pagpapalabas ng umano'y sex scandal niya. Matapos ang ilang taon sa kulungan, napawalang sala siya sa karamihan ng mga kaso. Ngayon, muling lumalaban si de Lima para sa human rights at posibleng bumalik sa politika. Malamang isa siya sa pinakamatutuwa kung tuluyang bumagsak man si Duterte, isang patunay na hindi siya ang totoong kriminal, kundi ang dating Pangulo mismo. At panguna, Major General Nicolas Torre III. Sa kabila ng kanyang tungkulin bilang direktor ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG, si Nicolas Torre III ay hindi nakaligtas sa galit ni dating Pangulo Rodrigo Duterte. Matapos ang pag-aresto kay Duterte upang iharap sa International Criminal Court, ang ICC, isiniwalat ni Torre na mismong si Duterte ang nagbanta sa kanya. Sinabing pagbabayarin siya ng kanyang mga anak at mga kamag-anak, kahit bago pa siya magretiro. Hindi lang verbal na pagbabanta ang naranasan niya. Ayon kay Torre, itinulak siya ng partner ni Duterte na si Honeylet Avancenia at pinagsalitaan naman ng masasakit na salita ng anak nitong si Veronica Kitty Duterte. Sa harap ng ganitong sitwasyon, tila nagkaroon ng mas malalim na dahilan para mas lumigaya ang ilang grupo sa pagkakadakip kay Duterte, hindi lang ang mga biktima ng extrajudicial killings, EJKs, kundi pati na rin ang ilang nasa hanay ng kapulisan. Sa kanilang pananaw, isang banta sa batas at kaayusan si Duterte, lalo na't pinagbabantaan pa nito ang mga opisyal na sumusunod lamang sa proseso ng hustisya. Kung kaya't mahuli si Duterte, hindi lang oposisyon ang magdiriwang, maging ang mga tulad ni Torre na minsang naging target ng kanyang galit. Sa huli, kung mahuli si Duterte, siguradong may celebration sa hanay ng oposisyon, ngunit ang tunay na pinakamasaya ay ang mga pamilya ng biktima ng extrajudicial killings, EJK. Sa loob ng maraming taon, tiniis nila ang sakit ng pagkawala ng kanilang mga mahal sa buhay habang tila walang hustisyang nakakamit. Kung mahuli si Duterte, ito ang magiging unang hakbang sa pagtama ng timbangan ng hustisya. At sa wakas, maririnig na ang kanilang tinig at hindi na nila kailangang mabuhay sa takot at pangamba. Nararapat lamang bang ikatuwa ang pagkakahuli kay Duterte? Ikomento mo naman ito sa ibaba. Huwag kalimutang i-like at i-share. Maraming salamat at God bless.